Kausapin natin ang Passenger Forum sa oras na ito. Yan, habol tayo ha. Si Sir Primo Morillo, Yes. ating makakausap ngayong umaga sa Double Wang sa Double B. Good morning, Sir Primo. Good morning po sa inyo. Welcome po sa Double Wang sa Double B. Magandang umaga, Sir Weng. Magandang umaga, Ma'am Weng. Salamat, Double Wang tayo. Siyempre, Oo. Hindi ka siyempre sa malilito mga sa- nakikinig sa atin. Ano? Hindi ka malilito sa amin, Yes. Sir Primo. Oo. Sabihin mo lang, Weng, Opo. either sa amin yan. Oo. Ito na, ang magandang balita, biglang kagabi, nag-anunsyo ang Department of Transportation. Wala mo ng fare hike. Pero Kahit magkakaroon yung- na lang daw ng fuel subsidy, hindi Yan, ba? oo. Ano masasabi ninyo dyan sa Passenger Forum? Yan na talaga yung sinasabi natin eh. Kasi kakaiba talaga itong ginawa ng LTFRB na nag-anticipate ng krisis sa Middle East at ang gusto, fair hike. Mhm. Diba? Tapos ngayon, naglilinaw sila, o teka, wala pa talagang fair hike ha. Mm-mm. Kasi meron pang inaantay kami sa NEDA. Pero Ano ang totoo, yung sabi nila may study. Pero nung unang nagsalita si LTFRB Chair Guadis, ang pagkakaanunsyo niya, magkakaroon. Diba? Ngayon, atras sila. Kasi naramdaman nila yung pressure mula sa publiko. Hirap naman talaga ang tao ngayon. Saka, yung sinabi nila na magkakaroon ng fair hike, talagang kontra doon sa sinabi ng Malacanang nung una. Ang sabi ng Malacanang, paghandaan niyang krisis, alam natin na tataas, pero meron tayong budget for fuel subsidies eh. Mm-mm. Mm-mm. Di ba? Yun yung sinasabi namin na unahin. May fuel subsidies naman eh. Opo. Ngayon, yan yung tamang ginawa ng DOTR. Pinigilan yung fair hike dahil yun naman talaga yung unang-unang sinabi ng palasyo. At walang sinasabi na sa unang sultada, taas agad tayo. Mm-mm. Di ba? Although ang sa patakaran ng DOTR at ng gobyerno natin, meron silang threshold na iniintay, Sir Primo eh. Yung presyo. Kailangan pumalo ng $80 per barrel ang Dubai crude oil bago tayo mag-hit ng panibago, magdesisyon ng fuel subsidy. Bago, bilyones yan, ha? Bilyones pero ang sa ngayon, halaga niyan. malayo pa tayo doon sa $80 per barrel. Gusto niyo bang paagahin na yung fuel subsidy para hindi yung ipasa sa mga pasahero yung cargo dito? Ang sa amin, kung talagang malaki na yung inaaray ng mga operators at mga tsuper, hindi masama na unahin yung fuel subsidy. Kasi may na-anticipate naman talaga tayo na pagtaas. Di ba? Ngayon, kung yan ay magiging hindi sapat, no? Magkukulang yung fuel subsidy para talagang hindi maapektuhan yung kita ng mga drivers at operators na maliliit. Ang sa amin, ang unahin, imbis na pagtataas ng pamasahe, ay pagsuspinde sa excise tax. Kukulang pa yun, pagsuspinde sa value-added tax sa mga produktong petrolyo. Kung gaano katagal yan, pagdesisyonan ng pamahalaan. Ang sa amin lang, paano mangyayari na hindi masakit para sa mga mananakay, pero hindi rin masakit para sa operators at drivers. Yung pong plano, kung wala hong naging direktiba si Secretary Dizon, yung planong piso, provisional fare increase, yun ba ay kung pwede bang tanggapin ng mga sumasakay Kung na sakali, okay lang, oo. 1 peso, okay lang yan, bilang suporta rin sa mga tsuper natin. Maaaring eventually matanggap yan ng publiko. Pero sa ngayon po, base sa aming pagpupulso, hirap eh. Kasi syempre, nabinbin sa Senado yung pagtaas ng sweldo eh. Siguro kung natuloy nila yun, baka medyo, sige, total kami, tumaas yung kita namin. Ano ba naman na Yung piso. madagdagan ng konti, pati naman yung mga sa tsuper, di ba? Pero hindi na ipasa ng Senado kahit pinasa na ng Kongreso eh. Pero ano ang sinasabi natin? Kasi po, pagka pinag-usapan, piso. Para bang piso lang yung mababawas dun sa kanilang pera, no? Ang totoo, pag sinabi pong piso, isipin po natin na una, hindi isang beses sasakay ng jeep. Yeah, tama. Ang isang manggagawa,
nag-average po ng 2 to 3 times isang way. So, Oo. ibig sabihin, 4 to 6 times, siya pa lang yun. Paano pa yung asawa, yung mga anak? Yan, pagsasabay, oo. Tapos, Totoo yan. tapos, Oo nga na. Ganun nga naman ang pagkwento nun. oo. Oo, di ba? Lalo na pag bawat kilometro may dagdag na piso. Buti totoo. lang ito provisional. Flat Yung una rate daw lang, yung oo. ibibigay eh. Oo. At So, sabi ang sinasabi naman ng LTFRB, kahit doon sa hindi nila itutuloy na na fair hike, ay doon sa flat rate pa lang, hindi pa doon sa per kilometer. Oo, totoo Pero yan. kahit kumbaga pangbalanse yun eh. Pero sa amin kahit yun, hindi ngayon tinatanggap ng tao. Kasi pagka kinumpute mo nga naman, paano nga abot sa 2 kilong bigas po sa isang linggo yung nababawas sa pera nung mga mananakay, yung pamilya ng mananakay, di ba? May pag-aaral ba kayo, Sir Primo, kung halimbawa yung panawagan ninyo, alisin ang excise tax at saka yung VAT sa produktong petrolyo, kung talagang magkapit-pitan at kulangin talaga, magkano yung mababawas sa presyo ng produktong petrolyo? Sa ngayon po wala pang mga updated study, no? Pero I think parang last year or noong 2023 naglabas yung ibon, no? Sila Sunny Africa ng ganyan, and malaki yung maitutulong nung pagbabawas. Pero tingin ko kailangan ng mas updated pong study para po, dahil syempre iba na yung presyo ngayon. Lalong mag-iiba yung presyo kung magtuloy-tuloy itong krisis sa Middle East. Oo. Lalo pa at bumababang halaga ng piso natin kontra dolyar, ano? Totoo po. Ay, ang bayaran kasi dyan dollar denominated. Tama. Oo. At saka itong problema natin sa produktong petrolyo, ito'y linggo-linggo. Mula ng katapusan to, talagang Oo nga. tayo nag-a-adjust ho nito. Sa inyong palagay, ang mga pasahero natin sa kasalukuyang panahon, ano ba, hirap ba? Kahit ganito yung pamasahe natin, wala pang increase ha? Pero yung pamasahe, kasi ngayon, marami ka ng saan ka pwede sumakay. May mga TNVS, may mga, motorcycle taxi. Yes, may mga LRT, modern jeep, may tren LRT, ka, oo. di ba? Kumusta? Kaya pa ba ng mga ordinaryong mga pasahero ang pamasahe dito sa Pilipinas, o kamahal din ang ating pamasahe? Alam niyo po, yung pamasahe, dahil alam ng mga kababayan natin na hindi yan pwedeng tipirin, yan na yan eh. Fixed yan eh. Fixed. Ang nangyayari po, magtitiis. Ano ibig sabihin? Babayaran nila yung pamasahe kasi walang paraan paano pumunta sa School o sa trabaho. sa school. Pero ang binabawasan po yung budget sa ibang bagay, lalo na sa pagkain. So sasuffer syempre yung nourishment, yung nutrition ng ating mga kababayan. Kasi yun ang pinakamadaling tipirin. Mag-noodles na muna tayo, di ba? Pero Sir Primo, panahon na ba para ibalik yung libreng sakay? Baka hindi pa po usapin ng libreng sakay kasi yung sa libreng sakay, ano lang po yan, usually busway. Yes, Di ba ba? Oo, yan. Pero kung maibabalik po yan, kung kakayaning ibalik yan, may malaking tulong po yan. At least sa isang segment ng ating mga kababayan na gumagamit ng EDSA. Oo. No, na hindi rin naman po kakaunti yan. Marami yan, daan libo yan. Totoo po, ma-appreciate po ng tao yan. Hindi natin hihindian yan. Pero ang ibig sabihin, gusto sana natin yung mga subsidies na mas mararamdaman ng mas marami pa natin mga mananakay na kababayan. Okay, sige. At least magandang balita, wala hong pagtaas raw sa ating mga pasahero at hindi ho magiging pabigat sa kanilang gastusin. Totoo. Sir Primo, maraming thank you salamat sa sa oras. Maraming salamat, Weng. Maraming salamat, Weng din. Yes, At maraming tayo. Oo. itong hindi pagtutuloy ng fair hike ay tagumpay ng mga tao na nagsasalita, no? Yan. Lalo na sa social media. Thank Salamat po lalo sa mga tagapakinig natin ngayon. Good Salamat morning, good morning. Thank you. Convener po ng Passenger Forum, Sir Primo Morillo. Good morning! Hilingan, walang pinoprotektahan.